Tuklasin natin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento na kung saan tatlo lang ang nakakaalam. Ikaw, ako at ang taong bayan. Ako si Dayan at samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo! Hindi madali ang isang buhay estudyante. Nariyan ang kaliwat ka ng paperworks, projects, requirements at on-the-job training. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang estudyanteng nagsisilbing inspirasyon sa karamihan ang tampok natin sa edisyong ito. Isang estudyanteng pinatunayan na kailanman ay hindi hadlang ang kahirapan upang makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang kanyang mga pangarap. Bagkus ay pinairal ang pagiging madiskarte at masipag. Tunghayan natin ang makulay na kwento ni Jerome Maganda. Ako si Jerome Darin Maganda, 22 years old. Nakatira ako sa Pachoca, Calapan City. Ako'y kasulukuyang nag-aaral sa Divine Word College of Calapan at kinukuha kong kurso ay Bachelor's of Elementary Education. Sa aming pagbisita sa kanilang munting tahanan sa Barangay Pachoca, dito namin nalaman ang kanyang kwento. Gumagawa ako ng basahan dahil gusto kong makatulong sa aking pamilya dahil magulang ko ay medyo nahihirapan sa pagtustos na aking tuition fee. Kaya ginagawa ko ito dahil gusto ko silang matulungan. Ayon sa nanay ni Jerome na si Aling Cristeta, bata pa lang siya ay nakita na nila ang potensyal ni Jerome na maging malikhain. Mahilig siyang gumawa ng mga maliliit na bagay na kapakipakinabang. Katulad nitong wallet na ginanchilyo yari sa yarn. Nung una, sa Sunday school kasi siya, naisipan niya dahil nagtuturo siya sa Sunday school, pampremyo sa mga bata. Ito. Tapos naisipan din namin na after kasi nung bawat session ng mga bata sa Sunday school, mas maganda kasi nagme-merienda sila, banding nila yon. Nagbebenta kami ng ganito. Tapos yung pinagbentahan, yun ang pinamemerienda namin sa mga bata. Simpleng merienda, pero masaya na ang mga bata doon. Sa Sunday school, siguro mga 15 ang mga bata. Ikinawento rin ni Aling Cristeta kung paano nagsimula ang paggagawa ni Jerome ng mga basahan. Isang araw, si Jerome ay medyo kinapos siya ng paghingi sa akin. Sabi niya, naipahingi ng pambili ng pampaserox, pambili ng notebook, pang internet, nung nahingi din siya ng medyo malaki-laki ang hinihingi kasi pag per hour, pag medyo marami ang gawa, medyo malaki ang kailangan. Naisip niya, pagtingin niya sa aming dorma, sabi, ano kaya nanay, magawa ako nito? Siguro makakatulong ito nanay. Sabi ko, so sige, bibilhan kita ng mga kailangan mo diyan. Yan ay nabibili. Yan ay mga ukay. Binibili ng 4 kilo. Sabi, sumunod na mga pangangailangan, Jerome, may pera ka na, sabi. Na hindi na ako sa hihingi ng ganon. Hindi na ako magpapahingi ng pang-araw-araw. Tapos nanay, pag ako nakabenta ng mga 3 dozens, pwede na siguro ako makabili ng kanyang uniform. Kasi kulang ang uniform. Nangihiram lang minsan nga, malimit ay manghiram dun sa kapatid. Kaya ngayon, ayan, sa yung mga bakante niyang oras, sabi nga ng aking kapatid, sabi, baka Jerome, maubusan ka na ng panahon para sa pag-aaral. Hati-hatiin ng oras mo. Sabi naman niya, hindi naman. So, bakante na nasa school, dun siya nag-aaral. Pero pag uwi dito, yan agad ang hinihila niya. Dahil sa hirap ng buhay at tiniin ng sakit, malaking tulong ani ni Jerome at ng kanyang ina ang pagtitinda niya ng basahan para sa kanyang mga pangangailangan sa paaralan. Si Jerome ay aking bunsong anak.
siya ay na-diagnose na may epilepsy. Nung 19 years old siya, siguro 3 years ago. Nakakatulong ang basahan sa akin sa pagbibigay ng allowance, sa pantustos ng edukasyon ko, at mga materyales na pang-edukasyon para sa akin. Plano niya na kung madami na siyang nagawa, baka sakaling yung pandagdag sa tuition niya, baka kaya pa. Sabi ko, malaki ang tuition mo. Sige lang na kung pakaukaunti, makakaipo din. Pag yung maraming kaunti, pag pinagsama-sama, dumadami din. Sa ngayon, marami nang bumibili at gusto kong bumili pa nung aking basahan. Ngayon, may mga kliyente ako na maramihan kong bumili at yun ay may taga Puerto Galera, yun yung may-ari ng Encanada Resort, si Sir Loy, yung nasa ibang bansa po na si Ate Aida Palmero. Yun po ay kumuha ng 15 basahan at yun po ay pagbebentahan ko na po ngayon. At yung basahan pong nagawa kanina, ito po na basahan ay i-deliver ko na lang po para po maibigay ko na po sa kanya yung basahan. Sa mga interesadong tulungan si Jerome sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang mga gawang basahan, narito ang kanyang mensahe. Sa gusto pong bumili na aking basahan, i-contact nyo lang po ako sa number na 0910-10-57677. Maraming salamat po. Tunay ngang kahanga-hanga ang pagsisikap at determinasyon na pinakita ni Jerome upang makapagtapos. Nawa ay gaya niya, tayo ring mga kabataan ay patuloy na magpupursigi sa ating pag-aaral upang makamit ang inaasam na tagumpay. Dahil ang edukasyon ay kayamanan at sandata sa magandang kinabukasan. At mga kaibigan, samahan niyo ulit ako sa susunod pa nating kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Dayan at Mindoreño, magtagumpay ka!